What's up guys? Magandang umaga sa inyo and welcome back dito sa Entong's World Channel. So ngayong araw ipapakita natin ulit yung update dito sa ating ginawang chicken garden. So samahan nyo for today and pakita natin yung mga update dito sa ating kulungan. Let's go! So magandang araw sa inyo ulit mga tropa, and nandito na naman tayo sa province para ipakita yung mga update dito sa ating mga alagang tiyabo, tapos yung ating ginawang chicken garden. So ayan, punta muna tayo dito sa ating mga frog grass na tinanim dito. As you can see, ayan, unti-unti na silang kumakalat. Pagapang yung tubo niya and napakaganda ng kanyang dahon. So naglagay rin kasi tayo dito last time ng fertilizer para mas mabilis yung kanyang pagtubo at mas maganda yung kanyang maging dahon. So dito sa ating left side, ito yung mga tinanim natin last time na talong and pechay. So ito, ginamit natin yung recycle na lagayan ng feeds. So ayan yung ginamit natin na sako para sa ating mga talong, and yung katabi niya naman is yung shell ng calabash fruit. So kung meron kayong idea kung ang itsura nun, papakita natin dyan sa screen. So ayan, bale ito yung shell ng or yung balat ng calabash fruit. So ginamit na lang din nating taniman ng pechay. So ayan, magaganda yung tubo nila. Ito yung ating talong. Ang variety ng talong na to is yung bilog. So hindi ko alam yung tawag sa kanya, pero papakita rin natin dyan sa screen. And ito naman mga pechay. So tagi-isa lang bawat paso. So yan yung pinakapaso natin na ginamit. And yung mga iba namang tanim natin dito, hindi siya naging successful dahil nga merong peste. Ayan, makikita niyo yung mga dahon inubos ng uod. So yun lang kalaban natin pag may mga tanim tayong ganito, pechay. Tapos dito naman sa ating kaliwa, ito yung ating pinatanim kay Airpat na punla ng red lady papaya. So ito yung galing sa World Trade Center dun sa ginanap na AgriLink 2025, and nakuha naman tayo ng seeds. So ito na yung mga pinatanim natin. So yung iba hindi nakasurvive no? Kasi nag-uulan nung last time, kasi ang papaya hindi rin niya gusto yung sobrang tubig. So sabi nung iba, kapag na-istakan ng tubig madali siyang mamatay. Kaya dapat talaga quick draining yung tubig natin or quick draining yung lupa na gagamitin natin para hindi ma-stuck yung tubig. So dito naman yung mga tanim natin na aquatic plants. So yung gaganda na oh. Yung iba dito nakasurvive, yung iba hindi ko alam kung bakit nawala. Siguro nung umulan hindi nila nailipat agad. Pero may mga ugat na rin siya oh. Yan, mga ugat-ugat. So hindi pa tayo naglagay kasi ng isda dito para siya sana kakain ng mga kiti-kiti. So yun lang disadvantage kapag nagtanim kayo ng aquatic plants outdoor na walang kumakain ng mga kiti-kiti. So kailangan lagyan natin to ng gapi. Ayan, tingin tayo niyan kung anong pwede natin ilagay dyan. Tapos yung iba namang pechay natin andito. Ayan o, ang gaganda ng tubo nila. Bale ginawa natin apat na sa isang taniman para tipid sa space. Kasi ito pang lang naman natin to, personal consumption. Bali sa likod papakita pa natin yan yung update dun sa iba pa nating tanim na gulay. Ang gaganda nila oh. And yung mga sili naman natin, ayan, lumalaki na rin sila. Bali yung iba medyo natuyo lang, siguro kailangan nating diligan ito para makasurvive. Tapos ito naman yung ating avocado. Ayan, nagkadahon na siya. Kasi nung last time kinain ng kambing yung dahon nito. Ayan, dito sa bandang itaas. Tapos lilipat Airpat dito sa kulungan natin ng manok para just in case na pwede pang makasurvive, itatanim natin dun sa likod kapag medyo malaki-laki na siya. So ayan, maganda naman naging resulta, nagkaroon na siya ng dahon. Tapos mapunta naman tayo sa ating mga alagang manok. Oops, dito muna tayo. Ayan, dito tayo sa ating, ito yung Japanese chabo natin. Ayan o, ang ganda ng buntot niya o, taas. So ito pinapagulang lang natin, or kung may bibili man pwede natin siyang ibenta, kasi nga ang focus natin dito sa mga Thailand chabo. So ito naman yung ating benjarong color. So ayan na siya, yung hen natin na benjarong ng itlog na. So pakita natin. Ayan, ito naman yung yung natin, yung benjarong hen natin. Ayan siya. So naglilimlim na. Bali 9 eggs ata yung nabanggit ni Airpat. Di pa natin nasilip, pero hopefully na mas marami siyang mapisa, kasi nga mahirap talagang mag-breed din ng chabo
lalo na kung first time yung hen natin na maglilimlim. So tignan natin, tsaga-tsaga lang, makapagpalabas din tayo ng magandang klase ng chabo. So dito naman sa right side, yung ating black mottled. Bali guys, yung eggs pala nito, nasa 6 lang ating natirang fertile. Bali yung 3 tinanggal natin kahapon dahil nga hindi siya fertile. Kaysa masayang yung itlog, niluto na lang natin. So ginawa nating ulam. Bali yan siya, oh. Sana mapisa niya lahat. Ang due date pala nito sa December 28. So titignan natin kung talagang mapipisa niya. Bali nung nag-candling kasi tayo ulit, nakita natin na itim na yung itlog. So na form na buo na yung sisiw. And hindi naman na siya nabugok. So sana mapisa nga niya. First time nating makapagpalabas ng pure na black mottled. Sara muna natin. Tapos dito guys, meron pa tayo rito black mottled cross sa white na hen. So ayan, oh. Ay itsura nila. Ayan guys. Ganda, oh. Short leg din sila. So yung isa mas maliit yung hen. Tingnan natin ano to, cock. Tapos ito hen, kasi tignan nyo, mas maliit siya. Sobrang liit niya guys. Pero tignan natin yan kung anong magiging itsura kapag pumatak na siya or tumungtong na ng 4 months. Kasi doon mo makikita minsan yung talagang kulay nila. Pero tingnan natin black mottled na to kasi nagiging na siya, nagkakaroon na siya ng black dun sa kanyang balahibo. Bali pinanganak yan color white. So ngayon nagkakaroon na siya ng spot na color black dahil na yung tatay niya black mottled. So next naman natin ay may nakalo pala dito guys na na shamo. Shamo ata tawag dito. Tignan nyo, tangkad niya, oh. Lumalampas na yung leeg niya dun sa sa kulungan niya. Ayan. So yan yung ating shamo na shamo na manok. Tapos yung ating black mottled cross sa lavender na hen. So ayan, oh guys. Yung lavender natin, ito nang galing kay Sir Yet sa Manila. So shoutout sa iyo. And yung ating black mottled na cock. So ito yung tinutukoy natin na ikinross din natin sa white. Kasi may meron din siyang ganitong klase ng manok. Ang ginagawa niya, kinocross niya sa black mottled para daw maglabas din ng lavender na color. Kasi tignan nyo guys, oh. Ang ganda ng kulay ng hen. Oops, ayan yung kulay ng hen natin. Napakaganda guys. So sana makapagparami din tayo ng ganyang color. Bali meron na pala siyang isang itlog. Ayan, nang itlog lang kagabi. And titignan natin yan kung kung mas marami pang madadagdag kasi nga ito yung gusto rin nating paramihin na kulay para syempre magandang tignan dito sa ating chicken garden. Sara na natin. Next naman tayo dito guys sa mga Japanese chabo na hen natin. So ito medyo madungis nga lang yung balahibo nila guys. Maganda pa rin, oh. Ayan. So ito natin. Ayan sa itsura niya. Mataba siya, eh. Lakas din kasi kumain, eh. Ayan, oh. Ganda ng kulay. Puting puti. Yun nga lang, ang disadvantage ng color white kapag napapabayaan ninyo, nagiging ganyan, oh. Naninilaw. So yung iba talagang binabrush pa yan para gumanda lang yung balahibo. Pero tayo kasi gagawin natin pangpalahi lang talaga natin. Tapos ito pa black mottled cross white hen. Ayun yung mga sisiw niya na ngayon guys, oh. Bilis lumaki. Medyo mailap lang sa atin ito, eh. Tapos itong karton guys, hindi natin pinapalitan. Medyo madungis nga lang siyang tignan. Kaso may advantage din yan para yung lamig kapag madaling araw hindi pumapasok dun sa kanilang tinutungtungan kasi mating ng rabbit, so medyo malaki-laki yung mga butas. Tapos December pa ngayon, malamig yung panahon, so kailangan talaga ganito meron kayong lalagay na karton. Yung iba naman parang ganitong style, ayan, brooding cage kung tawagin, nilalagyan nila ng ipa or nilalagyan nila ng kusot. So yung iba mas gusto yung ganito kasi mainit yung temperature niya compare sa ganito kasi open na open. Pero tingnan niyo naman, nakasurvive siya. Ito ang advantage din ng meron tayong
hen na na pinapapisa talaga, natural breeding kung tawagin. Hindi mahihina yung mga sisiw. So tignan niyo. Tignan natin kung ilan yung short leg. Ito guys. Ayan short leg din to. May itsura niya. Ayan. Ay, lumipad na. Ang itsura niya. Tapos yung iba, ayun pa Wait lang. Ayan guys, binalik na natin kasi medyo mailap sila. So, iba pa sana papakita natin Ayan. Isang long leg tapos dalawang short legs. Ayan. Sana natin. Sa kabila naman, meron tayo ditong Japanese ulit. Tingin ko yung kulay nito magiging kulay ng isang kak natin kanina. Ganun yung kakalabasan kasi magkamukha sila. Pero mas astig tignan. Tapos yung hen natin medyo matamlay kaya nagsuka. So ito yung hen natin, medyo matamlay, ginagamot natin ng Premoxil para makarecover kasi sayang naman. So may bibili dapat dito last time Kaso hindi na muna natin i-release kasi nga ganyan. Medyo matamlay siya, nakakaya naman din sa bibili. So sa mga gusto, kung meron man pumunta rito, siguro dito may mag-offer tayo dito kahit yung isang hen lang natin. Kasi maganda rin yung white guys puting-puti. Pwede natin siyang i-cross dito sa mga black mottled, tapos yung sa Benjarong natin. So sa mga nagbi-breed ng bantam, alam naman nila na mas mahal talaga yung color white. Pero dito sa atin kasi ibibenta natin ng mas mura para magkaroon din sila ng alaga nila. Kasi ang cute guys ayan itsura ng ating mga chabu. So sana nga dito sa area natin mabilis nang kumalat sana itong grass natin kasi mas maganda talagang tignan kapag puno ng grass to. Tapos pwede na rin natin pakawalan dito yung mga bantam natin kasi hindi pa natin sila pwedeng i-pre-range dito dahil nga ubusin nila tong damo rito. So mas maganda kung kumalat na siya. Ganun ang buntot talaga nito, na-amaze ako. Ang haba ng buntot niya Bali pa to, maglulugon pa ito niyan siguro sa before tag-ulan ulit or maybe 2026 maglugon ito. Mas gaganda yung balahibo niya. So tignan yung haba ng antena niya. Ito naman medyo pumaling yung buntot kasi hindi natin alam kung anong nangyari sa kulungan niya before. Ayan pero yung Japanese ay yung Thai Chabo mas siya, mas buka yung buntot nila. Ayan. Kulang pa tong natin, itong showcase natin. Order pa tayo niyan sa online para mas marami tayong mabilad na manok kasi advantage ng nabibilad na manok, gumaganda yung balahibo tapos lumalakas yung resistensya nila. So, yun. Sa mga tropa, papakita pa natin tong iba nating mga tanim dito sa likod ng bahay. Bale si Erpat ang dito, nag-aasikaso. So yung iba dito, siningit lang natin sa mga tanim nating ibang mga halaman para hindi sayang yung space. So ito yung ating pechay. Tingnan nyo naman guys, ang ganda ng tubo. Buti nga dito hindi na peste kasi yung doon sa loob natin, sa chicken garden, may mga uod doon, inubos nila yung daon. Dito ang ganda Meron nyo sa ilalim lang ng ilalim ng chiko. Diyan na lang tinanim. And hindi naman natin maubos yan na minsanan. So sana maparami pa natin yung ating mga halaman. Pagagandahin natin dito sa likod ng bahay. Sa ngayon medyo makalat pa kasi hindi pa tayo nakakapag-ayos. Lalo yung sa kulungan natin ng bibi. Yun ang plano natin na ayusin. So dito sa left side namin meron na tayong pagkukuha na ng tanglad. So napakaganda rin yan kapag ihahalo nyo sa mga lutong ulam ganyan, mga bibi. So ito naman yung mga pechay pan Erpat gaganda, grabe ang lalaki ng dahon nalapad. So ito yung advantage na nabibilad yung inyong mga tanim, mas mabilis silang lumago at gumaganda yung kanilang dahon-dahon. So dito pa sa likod meron pang mga talong dito, talong, sili. Ayan, meron tayong rambutan doon na tinanim ni Erpat. Tapos yung papaya natin nakapunla pa nga doon. Yun yung gusto din nating paramihin, yung red lady papaya. So mga F1 na yun, ang galing yun sa AgriLink. So sure na maganda yung klase nun. Ayan, puro pechay pa dito guys. Ayan, sa pagitan ng
talong at sili. Ayan, may mga nakatinim na petsa hanggang doon sa dulo. Kasi sayang kung siksikan lang sila dito sa pinagpunlaan before. Ayan, itsura niya. Oh. May mga natira pa, isa. Maliliit na yung iba. So, hindi na siya ganun karami. Tapos guys, yung mga kambing natin, ayun, as usual, dito sila sa likod ng bahay. Yung isa nating kambing, si Ilong, in-inject na rin natin ng antibacterial. So, para maka-recover siya. At mas mabilis yung paggaling niya. Hello! Si Bimbi. Ito yung asa namin, si Bimbi malambing. Oops! Tapos yung mga kambing natin, ito rin, oh, medyo ano na siya, medyo nakaka-recover na. Kasi nga 'di ba ito yung nakakain ng na-sprayan ng mangga. So yung damo dito nga, dahil maraming mangga sa amin, nag-spray sila dito. Tapos ipinastol. Yung si Ilong nakunan, yung nabanggit nga natin last time, nakwento natin. Si Ilong nakunan, ng hina. Tapos itong isa, namatay yung 3 anak niya. So sayang, napakasayang talaga. And yung isa pa natin kambing, ayan, oh. Malaki na rin yung anak niya, nag-iisang babae. Kinross natin dun sa Boer, pero hindi natin alam kung nasa lisihan nito or Boer talaga. Kasi tingnan nyo yung itsura nyo, parang hindi naman siya mukhang Boer. Ano sa tingin nyo guys? Pero mahaba yung tenga niya eh. Kasi yung isa natin yung kambing ngayon, nasa gitna, si Mikmik, hindi pa rin nag-hit. Isang beses pa lang siya ng anak guys. So ayan, may mga yung mga na-pair natin dito na pabayaan na talaga, ang tataas na. Pero yung iba diyan pinapakain naman ni Airpat sa mga alaga natin. So hindi yan masasayang. And ayan lang guys, oh, mga update sa ating mga tanim, mga alaga. Yung isa nating kambing ito, oh. Pang ano daw to eh, pang March. Siguro gagawing ano, kaldereta. Ayan. Oh, hello. Pure white siya, oh. Puting-puti. Hello. Mailap sa atin, hindi tayo kilala. Dito na siya pinapaslo sa mga tanim nating Napier at Setaria. Guys, sa mga gustong Setaria grass pala, PM lang kayo, meron tayong mga available dito. Siguro ano, bigyan ko na lang kayo, basta pupunta kayo dito, pick upin nyo na lang. Kasi marami rin tayong mga Setaria rito. Oh. Yan naman ang ganda ng meron kayong pakuran na pwedeng pagtaniman. Tapos dito guys, yung mga kalat lang dito. Pero yung mga dumi ng hayop dito nilalagay. So kapag magtatanim kami ng mga halaman, yung mga decompose na dito sa area na to, diyan kami nangunguha para mas maganda yung tubo ng halaman. Kasi ibang iba pa rin talaga pag yun na-decompose yung gagamitin natin pagtataniman ng mga halaman natin. At saka yung iba rito guys, halo-halo na yun, may dumi ng manok, may dumi ng kambing. So dito na tinatapon lahat para mas maganda yung kanyang ano, maging resulta, halot na talaga. Ayan, oh, mga dumi yan. So yan yung update sa ating mga alaga guys, sa mga tanim natin. Yan yung mga naging resulta. Tapos sa mga susunod pang mga araw, i-update ko ulit kayo dito sa ating chicken garden, sa ating mga magiging alaga. Tapos yung kulungan natin ng bibi, yun yung next natin gagawin. So step by step, i-improve natin yung kulungan natin. Tapos kapag may budget ulit, papagawa siguro tayo ng magandang kulungan ng kambing. Kasi ang inuuna natin yung mga madali lang munang gawin para maayos tignan sa likod ng bahay. Kasi medyo makalat niya sa ngayon dahil naghalo yung manok, naghalo yung bibi. Talagang kailangan i-improve yung kulungan kasi kapag gano'n, duming tignan. So kailangan talaga mapaganda natin yung kulungan, tapos yung tamang sistema na pakainan, meron tayong tamang painuman. So ganun yung gagawin natin yan. See you next time guys. Ingat po kayo lagi. God bless. Merry Christmas and ingat po. Happy farming sa inyong lahat.